Game Series San Juan, are you alive and kicking? Game number 4, Casters, take it away. Isang panalo na lang ang kailangan ng Team Falcons para tumungtong sa sunod na pahina ng playoffs. Pero sa ngayon, ang Smart Omega ay pumupuso pa rin na makakita ng game number 5. 2-1 po ang ating serye sa ating elimination match ngayong gabi at makakakita tayo ng Freya mula sa Cloud Prince. Napakatindi ng nagiging takbo ng ating draft dito sa seryeng ito. Never natin nakita sa buong regular season na ganito yung mga nagiging palitan. Ang daming bagong nakikita and who would have thought na lulusot ang Freya dito sa playoffs. And Netsky, siya ang hawak nito. And Tingin sa baba! Uy, ang ganda nung cut. super dive. Ganda nung cut. Lugi talaga si Super Marco pag naipagsabayan siya dyan. And wala pa siyang nakiklear na minions. So kailangan niya ng help from Ogwen. Nagtawag ng kuya. Pero alam naman natin na kailangan niya to at nakapag-shields pa. Grabe na nakapag-outer 30 shields pa. I mean, ito si Netsky. Oo, kinabahan ako doon and sa totoo lang, yung flicker din ay na-burn na rin sa mid lane. Iba ang naging simula para dito sa Omega. Yeah. And this is what we expect them to utilize yung kanilang Freya. Kailangan maging aggressive talaga. Pag nakakita ko ng mga Freya, mga teams na naglaro ng Freya tapos passive sila at hindi nila ina-abuse yung strength ng Freya in the early stages. Talagang parang masasabi nating masakit sa mata eh. Pero itong Omega, they're taking advantage of it. Just have to be careful kasi so far may na-unlock itong Falcons which is yung pag-utilize itong si Ogwen on this high loss. Oo, mukhang tatahimik naman na yung Land of Donna. Bagamat makakapasok sa jungle ng Team Falcons ang Omega. Nakawa na mangyayari si Kyle. Mapipilitan mag-back away. Nanakaw ata. Oo, nanakaw ni Ryzen ang orange buff ni Kyle. So mabebeyan siya dito ng level. And ang laking problema nito para sa Falcons sa early game. Hindi pa nga level 4 si Kyle at malapit na lumabas ang pagong. At mukhang lamang din ang gold lane dahil sa nature ng matchup. At re-recta ata ng mid matapos kunin ng Crab. Yep. And this also means na pwedeng i-activate itong si Netsky lalo na sa speed up na magamit nila natin dito. Papunta din sa my third. Lalo na kapag kumonekta kasi itong si Netsky doon sa team fight, lalong magkaroon ng advantage yung Omega. So I think mas maganda na ibigay na lang to if you're Falcons. Oo. At mukhang yan naman talaga ata magiging call tight. Kailangan na muna mag-clear ng purple para sa Team Falcons. At dahil dyan, Omega makakakuha ng pinakaunang pagong ng larong ito. Di na kinailangan ni Retri at mukhang mag-i-invade pa nga. Kaya dedepensa ang Team Falcons. Napakatindi ng ginagawa dito ng Smart Omega. And mukhang may mabibigyan dito sa may bandang gitna. Bravest Fighter plus the Flicker. Will this be enough to escape in the hands of Smart Omega? And first blood, mabibigyan niya dito si Flap. Andito naman si Kyle to the rescue. Aabutin ba? Dalawa mahuhuli ng Don. And Brazer's Rat will connect. Pero wala pa sila ganun kadamage James! para mapatumba ang mga miyembro ng barangay at walang naging casualty sa kanilang side. At Turtle plus 2 kills. Nang gigil ang members ng Falcons, particularly itong si Kyle doon kay James. At ang ginawa ng Omega ay yung ginagawa ng Falcons sa kanila nung game number 1. Suportahan sa isa't isa, going for the peel. And they were able to punish Kyle because of that. Yung hirap na itong si Fredrin, lalo pang lumubog ang Falcons. And looking at the Infinix in-game equipment, lumalaki na nga rin ang kalamangan na hawak dito ni Ryzen compared to Kyle. 800 within the first 3 minutes. At medyo masama yun dahil when we look at an assassin versus a utility jungler, ayaw mo as a utility na mabehind ng sobra-sobra. At mukhang ganun nga na naman ang mangyayari dahil siya na naman ang magiging target. Paulit-ulit lang na binibigyan talaga ng pokes and damages ng Smart Omega itong si Kyle kapag siya'y napapa-overextend. Kaya naman mas nahihirapan siya sa kanyang jungle path. Kasi nga behind na siya doon kay Ryzen, paulit-ulit pa siyang napupok. At hindi rin talaga nagdadalawang isip ang Omega. The moment na makita nila na humaharap itong Fredrin, ay agad-agad silang nagbabato ng traction pulse. So kaya ay binibigyan agad ni Perxiva ng Raging Sandstorm. And I feel like sa paparating nating pangalawang pagong ay mainam na ata para sa Team Falcons na wag lumaban dahil nariyan na rin ang Sky Piercer at pati na rin ang Golden Staff. You know, I also want to say that lalong-lalo na sa gold side pa itong Turtle, it will be disastrous kung lalaban sila na ito. Wala silang revitalize and everything. So, Falcons will have to look for another avenue to team fight or kumuha ng resources from somewhere else. Oh! Hindi tumama yung Raging Sandstorm. Andun din yung ultimate ni James. Hindi ito kukonekta pero may pagong naman sila. But Ogwen will go down.
Hindi na nga piniling lumaban ng Team Falcons pero nakuha pa rin ang kill yung Smart Omega. Uy, and to be fair, may dalawang ulti pa na parang binato lang sa air. Itutuloy pa ata kay Kyle, ha? Kung may pressure dito sa bot lane, gusto nilang bumasag ng Torre at si Kyle nga ang maaaring maipit dito at wala na naman siyang kawala dahil 3 miyembro ang umiipit sa kanya. Well, that's Suyo. And nakita natin dito yung Freya. Ang ginawa nila, finor sila etong si Kyle. Pero nung nagpunta na sa under the tower, etong si Kyle, mas pinor sa nila yung turret. Tapos tsaka nila binigyan yung Fred rin. Palubog ng palubog yung jungler dito ng Falcons. At etong Omega naman, they still keep on applying the pressure into the jungle. Oo, patuloy din mag-i-invade. Makukuha na naman ata ng Green Camp. Pero ang good news naman dito para sa Team Falcons ay parang makukuha naman ata nila itong buff ng walang galos. Agad din na makakapag-cut dito ang Omega, kaya naman mukhang mag-free up na naman itong XP lane. Maliban na lang kung ito mismo ang gusto nilang kunin. Pero mukhang iba naman ata ang balak ng Omega. 4,000 gold lead. Papasok ng pang-anim natin na minuto. Ano bang aantayin ng Team Falcons dito? Oh, that's so difficult. Maybe Kahit 2 ikaw, items nanlow para si mo. Takari. Siguro katulad nung nakita nating series kanina, mag-intay lang talaga ng proper moment. And ang ganda naman ng binibigay na pressure ng Smart Omega. Trying to invade. Pero bubuhos na rin dito ang Team Falcons at papalag sila. Si Perxiva ang unang mapapatuma pero si Kyle at si Ogwen ang nawala. Kaya naman makikipagsabayan. Flap hindi magiging enough ang kanyang damage para makakuha pa ng kill. And that is gonna be a triple para kay Ryzen. At dahil dyan ay lulupo pa mas lalong gold lead at makakakuha pa nga si Netsky dito ng isa pang Torre sa may bandang ibaba. At mukhang itatransition din nila na maganda at malinis patungo sa pangatlong pagong ng larong ito. And you would think na nananalo na yung Falcons doon, lalo na nakuha nila yung first kill doon kay Perks. At maganda na rin yung pagkakagamit nila din ng real world manipulation. But eventually, nakita natin na itong si Mingwin na nag-output and damage constantly. Ryzen nag-outplay. And of course, Netsky, the Freya, every time nabababat kayo sa area of control ng isang Freya, ay talaga mabibigyan. Wait! Super Marco, kailangan niya talaga ditong kumapit sa kanyang mga teammates and successful naman si Haji at si Ogwen na siya'y iligtas. And that kill, sobrang laking bagay para sa Falcons para sila'y makabawit, makahabol. Para bang ang tubig matapos na isang mahabang lakad sa desierto. Dumating si Netsky doon sa 3v1 na yon. Makukuha pa rin ata ni Ryzen with the retribution as well. That's right. Pero men, uhaw na uhaw yung Falcons at pinainom ng Omega ng tubig. Unfortunately, ay hindi magandang decision mula dito kay Netsky. Ang maganda nga lang, hindi na niya kinumit yung flicker. Parang naintindihan niya na, okay, this is a bad scenario. Huwag ko nang palubugin pa. But at the same time, maganda pa rin naman ang napondohan dito. Netsky with 1,000 gold ahead of his competition, Super Marco. Oh, hindi pa naman ganun kalala. In fact, 2 items, almost an item ahead. Patungo na ng endless battle dito si Netsky. Meanwhile, yung Swift Trinity na inaabangan natin sa Team Falcons ay mukhang matagal pa. Papasukin ba ni James? Hindi, traction pulse. Kikail na naman. Napakagandang hatak, no? Paulit-ulit lang talaga nila na chino-choke lahat ng resources na pwedeng pagkunan ni Kyle upang siya'y makahabol. Si Ogwen naman dito ay tumatanggap. Later on, pwede nating masabi na makakounter na nila ng items nila. Pero sa ngayon, pipilit na naman ang Smart Omega. Glorious Pathway gagamitin para sila'y tuluyan mapatras. Raging Sandstorm, hindi na nga magagamit ng tuluyan. Pero napakasakit at napakakunat din ang mga miyembro nila. But Ryzen will fall down. Oh no! Ito na ata yung disaster na Smart Omega. Pero trade lang din naman ang naganap 2-for-1. Ako, lumaban sa ilalim ng Torre. At kung paso lamang ng tubig, yung nabigay sa Falcons kanina, para bang may kasama ng isang galon yung nangyari doon. May yellow pa siguro dahil nakuha nila doon is a kill to Ryzen, a shutdown. In fact, siguro ang only good thing doon para sa Omega is napunta yung shutdown doon sa isang high loss. So, hindi ganun ka-impactful. Pero nakita na natin na natapyasan ng malaki yung gold lead na meron dito ang Omega. Tapos hindi pa nakapag-push yung Omega. And most importantly, yung mga battle spells na kinumit dito ng Omega, hindi nakakuha ng advantage dahil papunta dun sa Lord, wala silang dalawang flickers. At pero dahil lamang pa rin naman sila, ay mukhang mauuna ang Omega sa pwesto around this first Lord of the game. Yung 3.4k na nagmula sa almost 5,000 na hawak na kanino ng Omega ay valid na valid pa rin. Ito yung tipong pwede pa rin at dapat pa rin respetuhin ng Team Falcons. Kailangan na kailangan nila maging maingat still kahit na nagkakaroon na ng mga moments na sila ay lumalamang. Ang ganda nung pagsisimula na ginagawa ng Smart Omega. Naharangan naman nila ng lahat ng pwedeng harangan pero the info is there.
Andyan si Owen at si Flap. Alam nila, kaso nga lang magiging too late na. A free Lord para sa Smart Omega, and Falcons will decide as well na wag na nating palagan pa. And there will be this advantage na meron ng Omega na mukhang madedepensa naman kasi with all due fairness, mabilis daw nag-spawn. After nilang makuha, instantly nag-spawn dito sa may bottom lane. And meron pang outer energy shields doon. So ang i-focus ng Falcons is to defend here in the mid lane. As long as there's no depth on the side of Falcons, mukhang kaya nila itong depensahan. Traction pulse na gamit na pero mukhang makakadepensa pa naman ng Team Falcons dito sa mid lane. May mga minions doon sa may bandang itaas kaya naman si Netsky ay makakapaglagay ng konting bawas doon sa torre. Pero yung paparating na Lord sa baba ay hindi pa agad nasasagot ng Team Falcons. I'm predicting na most likely may at least isang inhibitor turret na mawawala dito. We'll see. Possible ata, pero mukhang Holy Shield ang babangkuhan ng Team Falcons para madepensahan nila itong Lord. Willing na silang ibigay yung mga ganong klase ng resources at sinusulit na nga nila to the fullest. They're taking their time. Ayaw nilang madaliin to. Alam nila na hindi pa nila kaya makipagsabayan totally. Si Super Marco talaga ang magiging insurance ng Team Falcons sa laban na ito. At saktong-sakto, 10 minutes 46 seconds ay nakasecure na siya sa kanyang Swift Trinity. At some people will say na magandang scaling ng isang carry and I will normally agree with them. However, dito sa ganitong klaseng matchup, sabihin na natin dumating ng 18-minute mark kung saan nakakuha ni full items siya. That will also be true para kay Ryzen and James and kay Netsky. So, ang dami niya kailangan sagutin dito. Antayin na lang natin kung anong magiging pwestuhan dito yung Super Marco. Tandaan natin, he is running this flicker, which means na kapag nahuli siya ng isang malupit na stun, ay medyo walang choice ang gold laner ng Team Falcons. And dalawa yung chain stun na maaaring gamitin ng Smart Omega. They have the Alice, they also have the Khalid. And alam naman natin na pag nagpatong yung dalawang skills na yon na AOE at maganda ang positioning ng Smart Omega, kayang-kaya nilang ubusin yung mga miyembro ng Team Falcons. So for sure, alam to ng Falcons, kailangan lang nilang maging ready kung sakali man nagawin na ng Smart Omega ito. At sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment, makikita din natin na may Chastise Poltron na itong Alice na ito. Kaya naman hindi rin pwedeng maasahan na sobra-sobra o nag-uumapaw ang attack speed ni Super Marco. Bagamat napakaganda ng laro niya so far, 2-0-2 sa larong ito. A perfect game para dito kay Super Marco. Halos actually lahat ng kills ng Team Falcons ay nahawakan niya. Exactly. And this will also mean na yung parang momentum dito ng Omega, sakaling may panalo nila tong game na to, ay mag-uumapaw na nga. Let's just say the Falcons eventually will get to the first pick. Parang isipin nila dito, do we give the Freya, do we give the Pakito? First pick na natin yun. Magkaroon ng Eve. Tingin ko sobrang mababalasa yung pickings natin kung sakaling mag-game number 5 dahil sa kung gaano kabaliw ay yung mga nangyayari in the past few games. And now in the second Lord, Team Falcons behind by 7,000. Napakaganda na naging early game dito ng Omega at kitang-kita na swak sa power spike ang kanilang mga galaw. And now with this Lord, nariyan din naman si Flap. Ogwen ready na rin magbato ng kanyang carpet dito. And Omega, pinapagalan nila yung Lord take Alam nila na may mga minions sila sa opposite lane at mukhang gusto nilang gamitin at sulitin iyon. And the moment na may mag-react doon, tsaka ata sila mag-all in. But si Kyle, sobrang tapang, mamamataan siya dito ni Perksiva. So now, Smart Omega has the info na nandiyan na si Kyle. Tumama yung Raging Sandstorm. Napakasakit na combo together with James. At yun na ngayon sinasabi natin na Super Marco ang nandito rin naman ang trabaho ni Super Marco na magdila ng damage. Flicker in with some danger. And what an outplay coming in from Team Falcons. That is gonna be Haji taking kills as well at mababaliktad ang sitwasyon. At kung akala natin ay lamang na ang barangay, sa maliit na iskinita na iyon, ay naibaliktad pa ng Falcons ang tanong paano? That's exactly what happened. Parang napunta sila dito sa isang spot kung saan dikit-dikit sila at nasulit yung damage output at control ni Flap. At syempre, nandun din si Haji na dumating na doon sa point na yun. Siguro in-assume ng Omega na hindi na makakahabol pa doon si Haji. At nung sabay-sabay silang nag-deal ng damage, coming out from Flap, coming out from Haji, nagmukhang itong si Super Marco nasulit yung kanyang Trinity na kakakuha lang din niya. And biglang nawala na ang lamang ng Omega. At at this point, it's now an even game. Masasabi pa nga natin, baka Falcons pa ang abante. Oo, at with that Lord ay potentially pwede pa nilang makontrol ulit yung mapa na nawala sa kanila several minutes ago. Itong mid lane ay dedepensahan pa ng Omega pero isang kalapit na lamang ito
ng mapaminion man o mapasiege. Kaya naman mapupunta na ito sa kamay ng Team Falcons at may Lord pang poproblemahin ng barangay sa baba. Wow. Just the flip of the switch and it's really commendable kung paano na hanap ni Haji yung opening as well as flap. Oh. Here they go again. Napakaganda ng ginagawa ditong pressure ng Team Falcons. Smart usage of this Lord on their side. Nabalanse na nga nila halos yung lagay ng mapa. Bumabasag na sila ng mga tore. Inaabot na nga tayo sa punto na sila na yung may map control. Na kung saan kanina, lamang na lamang yung Smart Omega all throughout the game. Right now, Grabe. sila pa ang maaaring ma-corner. At kailangan natin i-lay down ang Look at stakes that. para dito sa Omega. This is an elimination game. Team Falcons ay currently match point. Hindi pwedeng matalo ang Omega dito. Kung hindi, tapos na ang kanilang journey in Season 17. Yung bundok na binuo ng Omega doon sa kanilang gold lead na paangat bigla na lang bumaba ng sobrang bilis in a span of a minute and now Falcons are leading by 1,000 gold. And even itong si Super Marco nakapag-catch up na doon sa kanya katapat na Freya. At makikita natin na kahit itong si Alice coming out from James ay hindi na tatagal sa damage output na meron itong si Super Marco. Siyempre, plus points na merong mga Malefic gun na pinili dito si Super Marco to aid into the damage dealing purposes at positioning. Siyempre, mula para kay Super Marco. Magiging sobrang crucial lang susunod na Lord ng laro na ito dahil wala pang inhibitor turrets na bumabagsak on both teams. Kahit nung nakalamang ang Team Falcons ay hindi sila nakakuha ng isa at nung lamang ang Omega na depensahan yung doon sa may bandang ibaba. In the upcoming Lord, dahil wala namang lamang sa lanes, sa pindutan na ata tayo magkakatalo. You know, I agree with you sa pindutan pero parang gusto ko idagdag dyan yung motivation, yung mental fortitude. Kasi yung Omega, imagine we're in a position na lamang sila. They're controlling game. They have this Freya. Gano'n sila kalupit sa pag-reset sa in-game mismo. Kasi nakita naman natin yung Omega, magaling sila kapag nakahanap sila ng good vibes nila around the Netski, pag nababarang nila yung kanilang kalaban. But how good are they in this particular spot? Elimination round sa most important part ng playoffs. Tapos lamang ka, bigla ka nadali ng Falcons. How good is your mental game, Omega? And this is their rite of passage against a Titan of the game. 3 Titans ang natitira na nakapalibot sa barangay ngayon dito sa playoffs. 3 organisasyon na napatunayan na ang marami sa international stage. And meanwhile for Omega, isa sa mga Filipino orgs na umaasang maging Titan din. Kailangan nilang manalo dito para magpatuloy ang serye against Team Falcons. Kinakalmahan lang ng Omega ang pag-setup around this Lord area, but for Team Falcons, pwede na nilang pabagalin to anytime. Pwede nilang i-trigger itong carry para i-burst ang Lord. Dahil nawala na nga yung Valkyrie Descent dito ni Netski, maaari na mag-force ang Team Falcons. Ando na nga yung Glorious Pathway. Lord ang kanilang pinag-aagawan. Perxiva dito makapag-setup na mula doon sa kanan. Pero ngayon tuloy pa rin ang paghampas ng Bravest Fighter. At dyan yung Throne of Ruin. Pero yung real world manipulation ay tuloy pa rin sa pagpitaw. At dalawa ang unang tutumpa. Team Falcons pa ang makakakuha ng Lord. Mamong problema ang Smart Omega sa kanilang depensa. 30 seconds ang kailangan bilhin ng 3 ng Omega sa mid lane. 5 ang buhay para sa Team Falcons at gusto na nilang tapusin ang larong ito. Binitawan na yung Glorious Pathway, ubusin nila lahat ng mga minion waves upang umangat nga ng tuluyan ang mga minions from their side. They have this Lord on the bottom lane. They have the map control. Medyo mabilis pa naman na makakabuhay itong si Perxiva at James. 5v5, full on ang makikita nating team fight. Ang ganda pa ng rundown nila dun sa may gitna. Dahil alam nila sa bottom lane pupunta yung Lord. Which means na pwede nilang bilisan yung pag-take dun sa may gitna. Sabay dalawa yung kanilang lanes na atakin ngayon. Depensa. Binguin, Netski, papasok pa rin, Valkyrie Descent! At dito na nga yung huli na kanilang gagawin, pero yung real world manipulation pa rin talaga ang magiging susi. Pinipilit dito ni James, intahin lahat ng damage, pero mukhang hindi nagiging enough. Team Falcons tuloy sa pagpitaw. Lahat na pwedeng ibigay ay kanilang ibinibigay. May mga minions pa naman silang kasama. Pilit dumedepensa ang barangay, pero mukhang hindi magiging sapat. Pagkatapos hanapin ang kanilang mga sarili, sila pa rin pala ang mananaig. Let's give it up for Team Falcons! Tuloy ang lipad ng Team Falcons, punching their ticket to a